Hindi maikakaila na unconditional love ang binibigay ng pamilya at kaanak. Pero paano kung ang iyong mismong tiyuhin at pinsan may ibang klaseng pagtingin pala na naawi di umano sa paulit-ulit na paninilip, pangmomolestya at pananamantala? Yan daw mismo ang naranasan ng isang dalagita dito sa Montalban, Rizal noong 2015. Mga kuya, huwag ganun! Kwento ni Josel, bata pa lang daw siya'y malapit na siya sa kanyang tito Nestor. Hindi niya tunay na pangalan. Halos parang tatay ko na rin po siya. Mabait po kasi siyang people. Pero mabigat daw ang loob niya sa anak ni Nestor na tinawag naming Ronnie. Minsan na raw itong nagpakita ng motibo sa kanya nang maiwan silang dalawa sa bahay. Wala po kasi sila mama. Nanganak po kasi mama nung araw na yon. Wala pong nagbabantay sa amin. Sila lang po yung naiwan. Tapos yun po, ginawa na po sa amin yun. Sa akin yun. Dahil sa takot at pangamba, ang musmus noon na si Josel, walang nagawa kundi isikreto ang pangyayari. Natatakot po ako kasi wala po wala po akong kakampi. Hindi po ako makapagsumbong kasi bata pa po ako, natatakot po ako mag-away sila. Isip ko po kasi nung bata ako, baka po magbubugan sila pag nagalit si Papa po. Magmula noon, nagsunod-sunod na raw ang pang-aabuso sa kanya ng kanyang pinsan. Ginawa niya po ulit sa akin yun, yung paglipo po. Kasi po, lagi po kami nakilalola nun eh, nagmo-module. Napapadikit po siya sa akin yung panaipuan po niya ako. Kalaunan, ang itinuring na pangalawang ama ni Josel na si Tito Nestor, tila may ibang pagtingin din sa dalagita. Patay tayo dyan! Nung gabi pong yun, natulog po yung kuya ko dun sa may maliit na bahay po namin. Ang sabi ko po, tabi na lang po kami kasi wala naman po sa isip ko yung ganun na gagawin niya eh. Pagkarating ng mga bandang alas 12 po, yung ginawa niya po sa akin yun. Isang compound sa Rodriguez, Rizal ang naging saksi sa paulit-ulit daw na pangmomolestya sa isang nooy 8 taong gulang na bata na si Josel. Hindi niya tunay na pangalan. Anong pwede niyo ikwento sa akin, Tay, nung madiscover niyo itong ginagawang pambabastos po sa inyong anak? Nandun po ako sa bahay niyo, nakita ko. May nakaupo ko rito sa pintuan. Aha. Kasi yung anak ko, itong yung tito niya, naglalaba. Tapos yung anak ko, pumunta na CR, binabastos na. Aha. Ilang beses na ginagawa sa anak ko yun. Makalipas ang 7 taon, habang nagkakaisip ang dalagita, lumalakas rin ang loob niya. Nakaipon ng tapang si Josel para wakasan na ang paulit-ulit na pangmomolestya di umano ng kanyang tiyuhin at pinsan. Humingi na raw ng tulong ang dalagitang si Josel sa kanyang ina na tinawag naming si Delia. January 2022, agad nang nagsumbong si Nanay Delia sa barangay tungkol sa di umano'y panghahalay na pinagdaanan ng nooy 15 taong gulang niyang anak. Ma'am Vicky, paano nakarating sa inyo yung sumbong? At ano yung kagyat niyong ginawa? Agad naman po nagpa-responde yung aming hepe ng Barangay Tanod. Malapit lang po kasi sa aming headquarters yung area nila eh. Opo. Mas naunang dumating po yung mag-ina. Okay. Doon sa aming nagresponde. Humingi na po ako ng sasakyan para madala siya sa WCPD. Okay. Wala nang inaksayang panahon ng barangay at agad na tinulungan ang dalagita. Iyak siya na iyak, hindi siya makapagsalita. Yung sinanay na lang po ang nagkwento sa amin na ganun daw po yung nangyari sa bata. Hindi naman po namin na-i-blatter gawa ng bawal po yun. Kailangan nakadiretso po yun sa WCPD. Pero nanghina ang loob ni Josel nang biglang pumanaw ang kanyang ina noong Hunyo ng taong 2022. Sobrang hirap po, parang wala ka pong kakampi. Hindi mo masabi yung mga nararamdaman mo. Dito na rin daw biglang nag-disappearing act ang mag-amang Nestor at Ronnie. Kaya ang tatay ni Josel ang naging kasama niya sa pag-aasikaso ng kaso. January 2 nitong taon, ibinaba na sa wakas ang warrant of arrest para kina Nestor at Ronnie. Una, nalaman namin through operational research na nasa bundok pala ng Rizal ang ama na tinatanggi niyang siya ito. Makalipas ang 1 buwan, February 2, kasama ang resibo, nagtungo ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group, TSOU, sa Rodriguez, Rizal para dakpin ang unang suspect, ang tiyuhin ni Josel na si Nestor. Pero pati paghahanap, kalbaryo rin! Kinailangang umakyat ng bundok at tumawid ng ilog ang mga operatiba para matunto ng suspect. Tagong-tago, Tatay Nestor! Ano? Sit! Huwag ka naman. Ito po ang papanag. Abangan!
Mga suspect na wanted for rape na halos 8 taon nang nagtatago. Mahuli na kaya? May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may retraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may retraso. Sa isang compound sa Rodriguez, Rizal, tahanan daw ng isang malaki at masayang pamilya. 8 taong gulang na bata ang naging biktima ng pang-abuso. Ang malagim niyang karanasan, dinanas niya sa loob ng 7 taon. Ang suspect, mag-ama at pawang mga akusado, kamag-anak ng batang biktima. February 2, kasama ang resibo. Nagtungo ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group, DSOU, sa Rodriguez, Rizal para daktin ang unang suspect, ang tiyuhin ni Josel na si Nestor. Pero pati paghahanap, kalbaryo rin. Ang pangalawang suspect na si Ronnie sa Angat, Bulacan natunton ng mga operatiba. Hindi ko sila kayo kami. Yung bagong lipad lang doon. Babaan mo ba? Saan ang daan, kuya? Ito na yung kinakap eh. Sige po, hindi po ako ano. Hindi po ako papanag. At nang reunited na ang magamang suspect, tila naglaglagan ang dalawa. Kilala niyo po ba si tatay? Opo, Ano mo po siya? tatay ko po. Okay po. Sir, tingin niyo po ba't po kayo hinuli ngayon? Isa kaso po siguro namin. Ano po bang meron doon, sir? Yung ano po yun eh, sa pamangkin, yung sa pamangkin niya. Ano po bang nangyari doon, sir? Ewan nga po eh, dinamay nga lang po ako nun eh. Kapit-bahay lang kami. Kayo ay may karapatang manahimik kung magsawalang kibo. Ano man ang inyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa inyong sa anumang kuman dito sa atin. Kayo na yung karapatang kumuha ng sarili ninyong abogado, ng inyong tagapagtanggol. At kung wala naman kayong kakayahan, ito yung pagkakalob sa inyo ng gobyerno. Nakakarap sila sa kasong acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610 o ang Anti-Child Abuse Law. Kung sakaling sila ay mapatunayan na nagkasala, mayroon silang pagkakakulong. Ang acts of lasciviousness ay isang pang-aabuso na ginagamit hindi lang sa babae, maaari din ito sa ibang tao na mayroong physical or mental abuse na ginagawa. Kasalukuyan silang nakakulong sa custodial facility ng CIDG DSOU habang naghihintay ng pagdinig sa kaso. Sa ngayon, 17 taong gulang na si Josel, naka-move on na siya at may sarili ng pamilya. Malaliman ang sugat na dulot ng nakaraan niya. Ang pagkakadakip ng mga suspect na raw ang pinakamagandang panimula ng taon para sa kanya. Nalabang ko po. Gusto ko pong makakulong sila. Para hindi na po nila gawin sa iba yun. Kasi siya po yung nag-asikaso nito simula una pa lang po eh.